Mahigit 1 taon na rin ako dito sa Pilipinas. At ngayon, dumating na yung araw para muling lisanin ang aking bayang Sinilangan. Nakaka-excite at the same time nakakalungkot. Kung pwede lang hindi na tumuloy, diba? Kaso kailangan Kaya naman mag-ingay para sa ating paboritong Mars, Camille Pratt! Kinailangan kong umalis na naman sa ayaw at sa gusto ko kasi bayad na kami sa travel agency. And yes, heto na po ang inaabangan ng, wala naman yatang nag-aabang ng aming adventure sa Coron, Palawan. First time namin magpunta kaya dumaan na lang kami sa travel agency para less hassle kasi di pa kami marunong mag-DIY. 4 days and 3 nights kinuha namin. Kasama na plane ticket, hotel, transpo at mga tours. 10,300 ang binayaran namin. Per head ha, 3 packs kami. Pero may additional pa yan kasi nag-upgrade kami ng tour tapos nagpadagdag pa ng check-in luggage, ganon. Ayan pala sa screen yung agency na nag-ayos ng tour namin. Angel Air Travel and Tours. Hindi yan sponsor ha, sinabi ko na lang para wala nang tanong-tanong. Sa kung magkano ba gastos, ganito ganyan. Bali sa Dao Terminal na kami nagkita-kitang tatlo kasi magkakaiba man yung pinagmulan namin. Tapos sabay-sabay na kami nagpunta sa Clark International Airport. Dito kasi yung flight namin, hindi sa NAIA. Pagdating namin dito sa airport, syempre magpipicture. Ayusin yung timbang ng bagahe. Buti nga lang di bumigay itong dala kong maleta kahit pinagsisiksik na namin dyan lahat ng mga sobrang gamit ba. Tapos mag-check-in, kuha ng boarding pass. At kung may sapat pa na oras, kakain syempre. Kasi mahal yung pagkain sa loob ng eroplano. Nung nabusog na kami, diretso na kami sa gate for boarding. 9:40 AM pala yung flight namin papuntang Coron. Tapos nasa 40 minutes lang yung biyahe. Bitbit ko yung passport ko habang naglalakad kahit domestic flight lang naman ito. Kasi mukha akong babae, diba? Kaya gusto ko lang naman i-confirm kung mag-match ba yung identity ko sa aking passport kasi ang nakalagay male. Charot, oy. Ngayon, boarding na po kami sa loob ng aeroplano. O malamang alangan sa labas Nasa VIP seat pala kami sa pinakaharapan talaga. Kami daw kasi yung magbubukas ng emergency door exit. O diba? Nautosan pa kami. Sila pala yung mga kasama ko, sina John de la Cruz and Jerome. Mga balikbayan from Saudi. Alam nyo, ang bilis lang yung biyahe. Nasa 30 minutes pa lang yata kami sa ere. Mayat maya nag-announce na for landing. At wag ka, ang ganda ng tanawin dito sa Palawan nung palanding na kami. Purong green, tapos mga bundok yung makikita mo na di mo akalaing may airport pala dito man. At ngayon, nakalapag na po kami dito sa Francisco B. Reyes Airport. Touchdown, Coron, Palawan. Coron ba itong location ng airport or hindi pa? Kasi nakasulat Busuanga yata yun Basta di ko sure. Bago lumabas dito sa airport, nagbayad muna kami ng 200 pesos each para sa environmental fee. And then paglabas namin, ayun, may kumakaway na sinisigaw na yung pangalan ko. Yung agent pala na maghahatid sa amin papuntang hotel. Maaga kami nakalapag, wala pang 12:00 ng tanghali. Pero nagantay pa kami ng konti dito sa shuttle service. Bago bumiyahe, papunta doon mismo sa city proper ng Coron kung saan matatagpuan ang aming hotel. Medyo mahaba-haba din yung biyahe pero hindi man abot ng 1 oras. Siguro nasa 40 minutes, ganyan. Nakapag-check-in kami sa hotel 2:00 ng hapon. So medyo maaga-aga pa. Wala kaming scheduled tour ngayon kaya nag-avail na lang kami ng city tour sa nadaanan naming travel agency dito. Marami naman kasi kayo makikita dito kaliwat kanan. Bale 700 yung city tour, natawaran namin ng 600 pesos per head. Di na to kasama sa tour package namin sarili na naming desisyon ito. Kaysa naman wala kaming gawin sa day 1 namin, diba? Tutunganga lang kami sa hotel, ganon. Isa sa main attraction pag nag-avail kayo ng city tour ay ang pag-akyat dito sa Mount Tapias. Ayan na naman tayo sa akyat-akyat, Diyos ko, nasa 700 plus pa naman yung steps nito. Pero alam nyo, nung nag-post ako na papunta na ako dito sa Coron, marami talagang nagsuggest sa akin na itry ko daw umakyat dito sa Mount Tapias. Nung una, medyo nag-alangan ako kasi nga, ito na naman tayo sa akyat-akyat. Uy, nakakapagod man ito Ayan nga, 100 steps pa lang yung nahakbang namin pagod na agad. Pero alam nyo, habang pataas na kami ng pataas, mas gumaganda yung view. Lalo na kapag magsa-sunset na. 3 to 4 PM naman kasi talaga start ng city tour. Kaya kung may time pa kayo, i-avail nyo ito. Sulit din naman kahit papaano, basta wag lang kayong manisi kapag napagod kayo sa pag-akyat At mas malalaman yung sulit talaga kapag narating nyo na yung tok-tok. Antayin nyo yung ipapakita ko
Ayan, nasa ika 500 step na kami. And then ika 600 step na. So 100 na lang mahigit. Ayun na yung tuktok, nasisilip ko na. Bago ako umakyat doon sa pinakaitaas, syempre nag-video-video muna ako dito sa may tapat nitong Coron na signage. Kasi ang ganda talaga ng view dito, lalo na yung overlooking view sa buong Coron. Ayan, medyo mainit lang. Tapos hindi man kagandahan tong camera ko. Dito na rin pala yung may nag-o-offer ng drone shot. 300 isang video at isang picture. Pero napakiusapan namin yung nagdo-drone na isang video tapos 3 picture na tig-solo kami. At ayan na po yung resulta. O diba? Ang ganda, very Instagrammable. Di na natapos gamitin yung word na Instagrammable. O syempre yung solo-solo naming picture na post ko na, alangan ilagay ko pa dito, i-video man ito. Ngayon, proceed na tayo sa pinakatuktok, sa ika 700 plus na step. Alam nyo, kung feeling mo ayaw mo nang tapusin to dahil sa pagod, wag kang susuko kasi pag akyat mo, hindi lang magandang tanawin na nature ang makikita mo. Kundi pati mga nagagandahang katawan ng mga afam. Totoo busog talaga mata mo dito. Nakataples pa halos lahat sila. Kaya pala gustong-gusto nyo akong umakyat dito. Ito yung gusto nyong ipakita sa akin. Mga pawisang katawan ng mga afam ba? Actually, ang dami nga talagang turistang foreigner dito sa Coron. Ayan nga, may kulay pula pa yung buhok. Siguro nasa 80% ng turista dito mga foreigner talaga. Limited lang yung time namin dito. 1 hour lang yung binigay sa amin. Kasi nga parang joiner lang kami, diba? Kaya after namin masulit na sumulyap-sulyap sa mga afam. Charot. After namin masulit magpicture at magvideo-video, bumaba na kami syempre kasi may next destination pa kami. Ang Makinit Hot Spring. Asa na yung dalawa kong kasama? Ayun, naiwan na. Bale, ito na po yung last destination ng aming city tour. Pero may iba pa naman kaming pinuntahan pero di ko na sinama sa vlog kasi mga bilihan lang naman ng pasalubong. Tapos yung papictura na I am Coron, ganyan. Ay sulit din itong hot spring sinasabi ko sa iyo. Medyo crowded lang pero ang katabi mo naman ay mga afam. Tapos nakaka-relax din talaga maglublob dito. Medyo madilim nga lang kasi nga gabi na kaya di masyadong kita yung view. Pero ito naman kasi talaga yung required time na pagpunta dito. Para hindi daw masyadong mainit yung tubig pag lumusong kami. Kasi kapag tanghali ka punta dito baka mapasok ka daw. Na-enjoy ko din talaga ang experience namin dito as in. Gusto pa nga sana naming balikan ito nung sumunod na araw. Kaso kinapos lang talaga kami sa oras. So ayun lang, dito na po natatapos ang aming day 1 dito sa Coron ng Palawan. Abangan ninyo sa day 2 dahil mas magagandang view pa ang ipapakita namin sa inyo. Yun lamang po, muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy. After ng tour for day 1, nagutom.